Alam mo ba, ang simpleng tasa ng kape mo tuwing umaga, pwede palang maging parang gamot? Oo, hindi lang pampagising. Pwede rin pala itong maging pampalakas. Depende sa isinasahog mo. Marami sa atin, lalo na ang mga lolo at lola, hindi kumpleto ang umaga kung walang kape. Pero teka, alam mo ba na ang kape, depende sa halo, pwedeng magdulot ng panghihina? O kaya naman, maging susi sa pagbabalik ng sigla mo? Ayon sa mga eksperto, paglampas ng edad 60, unti-unting nababawasan ang muscle mass natin, mga 8% kada dekada. Ibig sabihin, mas bumabagal ang metabolism, mas madaling mapagod, at mas mataas ang tsansa ng pagkahulog o pagkabali ng buto. Pero heto ang good news. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplement para labanan yan. Sa simpleng tasa ng kape, pwede nang magsimula ang pagbabago. Basta tama ang ihinahalo, mga natural na sangkap na may siyensyang suporta. Kayang-kaya nitong palakasin ang kalamnan, bawasan ang pamamaga, at tulungan ang puso't utak mo habang ini-enjoy mo ang aroma ng mainit na kape. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 8 makapangyarihang sangkap na pwedeng ihalo sa kape mo araw-araw. Mula number 8 hanggang number 1. Lahat yan may ebidensyang medical. At teka lang, huwag kang aalis agad ha. Yung number 4 sa listahan, ayon sa pag-aaral, nakakatulong sa mobility ng mga seniors at nakabawas sa pang-anib ng pagkahulog. Kaya kung gusto mong manatiling malakas, matatag, at masaya habang tumatanda, samahan mo ako hanggang dulo. Pero bago tayo mag-umpisa, kwentuhan mo muna ako sa comments. Ilang taon ka na? Taga saan ka? At kamusta ang kalusugan mo lately? Binabasa namin yan isa-isa, kasi bawat kwento mo, inspirasyon sa iba. Handa ka na ba? Sige, hawakan mo na ang tasa mo. At tara, simulan na natin ang listahan. Number 8. Shiitake Mushroom Powder. Alam mo ba, ang kabuteng shiitake na madalas mong makita sa mga lutong Asyano, gaya ng sabaw, stir-fry o pansit, pwede rin palang ihalo sa kape? At hindi lang basta pampalasa ha, may taglay itong lakas na parang superhero ng kalusugan. Ang shiitake mushroom powder ay loaded sa beta-glucans, mga natural na sangkap na tumutulong palakasin ang immune system. Parang bodyguard ng katawan mo laban sa sipon, ubo, at kung ano-anong sakit. Bukod pa dyan, antioxidant effect din ito, kaya tumutulong magtanggal ng toxins at stress sa katawan. Ang isang komprehensibong pagsusuri ng 17 pag-aaral sa cancer mula 1966 hanggang 2020 ay nagpakita na ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng 18 gramo lamang ng mga kabute ay maaaring magpababa pang-anib sa cancer hanggang sa 45%. Ang proteksyong ito ay higit na nauugnay sa ergothioneine, isang malakas na antioxidant amino acid na pumipigil sa pagkasira ng mga selula. Kwento nga ni Aling Linda, 62 taong gulang, na dati-rati ihirap bumangon tuwing umaga at madalas magkasakit. Sinabihan siya ng doktor niya, subukan mo nga ang shiitake powder sa kape mo. Medyo duda pa siya noon, pero sinubukan niya. Aba, ilang linggo lang ang lumipas. Ramdam na niya ang pagbabago. Mas magaan ang katawan, mas bihira ang sakit, at mas ganado sa araw-araw. Pati ang doktor niya, napawaw. Kaya kung gusto mong gawing mas malusog ang kape mo, subukan mong maghalo ng 1 kutsarita ng shiitake mushroom powder. Simple lang, pero punong-puno ng benepisyo. Parang may secret ingredient ka na para sa mas masigla at mas malakas na araw. At kung akala mo tapos na ang sorpresa, heto pa ang isa sa mga paborito ng mga lola at lolo. Mabango, masarap, at may benepisyo rin sa katawan.
Number 7. Cinnamon powder. Ang cinnamon, oo, yung mabangong pampalasa sa tinapay, oatmeal at minsan sa turon. Akala ng marami pang dessert lang. Pero teka, may tinatago pala itong superpower na pwedeng ihalo sa kape. Isipin mo, ang cinnamon ay parang bodyguard ng muscles mo at bantay ng blood sugar. Lalo na sa mga seniors, napakahalaga nito para hindi madaling mapagod o manghina. Ayon sa mga pag-aaral, may mga compound ang cinnamon na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo at laban sa inflammation. At ang kakayahan nitong stabilize ang blood sugar. Aba, game changer yan. Sa isa pang pag-aaral, natuklasan na pero tip, piliin mo ang Ceylon cinnamon. Yan ang tinatawag na true cinnamon. Mababa ito sa coumarin, isang compound na pwedeng makasama kung sobra. Kaya kung gusto mong gawing muscle-friendly ang kape mo, ito na ang isa sa pinakamadaling paraan. Walang calories, walang asukal, walang insulin spike. Pero ang benepisyo, pangmalakasan. At kung mahilig ka sa tsokolate, aba, ito na ang pampasarap at pampalakas na combo. Number 6. Cocoa powder. Ang cocoa powder, hindi lang yan pang tsokolate o pang dessert. Aba, pwede rin pala itong gawing pampalakas sa kape. At hindi lang basta pampasarap ha, may taglay itong benepisyong pangkalusugan na hindi mo aakalain. Punong-puno ito ng antioxidants at flavonoids na tumutulong sa puso, nagpapababa ng blood pressure, nagpapaganda ng daloy ng dugo, at nakakatulong sa mas maayos na sirkulasyon. Pinatotohanan ito ng mga pananaliksik na ang cocoa powder ay mayaman sa mga polyphenols at flavonols na may mahahalagang benepisyo sa kalusugan, lalo na sa kalusugan ng puso at utak. Parang love letter sa cardiovascular system mo, pero nasa tasa ng kape. Kwento ni Aling Rose, 65 taong gulang, na laging pagod at may konting kirot sa dibdib tuwing umaga. Sabi ng kaibigan niya, "Subukan mo kaya ang cocoa powder sa kape?" Medyo nag-alinlangan siya, pero sinubukan pa rin. Ilang linggo lang, ramdam na niya ang pagbabago. Mas energized, mas magaan ang pakiramdam, at unti-unting nawala ang pananakit. Nang magpa-check up, aba, bumaba ang cholesterol at naging mas stable ang blood pressure. Sabi nga ng doktor, minsan nasa kusina lang ang solusyon. Bonus pa, may theobromine ang cocoa, isang natural na stimulant na nagbibigay ng dagdag enerhiya at nakakatulong sa pagbawas ng stress. Kaya sa susunod na magtimpla ka ng kape, lagyan mo ng isang kutsarita ng cocoa powder. Masarap na, healthy pa. Isang simpleng dagdag pero malaki ang epekto sa sigla mo buong araw. At kung gusto mo ng creamy na kape na may tropical na twist, heto na ang susunod na pampalusog na sangkap. Number 5. Coconut milk powder. Ang gata. Oo, yung karaniwang nasa ginataang gulay, kakanin o Bicol Express, hindi lang pala pang ulam. Alam mo ba, pwede rin itong gawing creamy booster sa kape mo. At hindi lang pampasarap ha, may taglay itong lakas na pangkalusugan. Ang coconut milk powder ay mayaman sa tinatawag na MCTs o medium chain triglycerides. Yan ang klase ng healthy fat na mabilis i-convert ng katawan sa enerhiya. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito sa pagpapabilis ng metabolismo at pwedeng makatulong sa pagbabawas ng timbang. Kwento ni Rod, 45 taong gulang, na laging pagod sa dami ng gawain sa negosyo. Parang laging kulang ang baterya niya. Nang malaman niya ang tungkol sa coconut milk powder, sinubukan niyang idagdag ito sa kape niya tuwing umaga. Aba, hindi na siya agad napapagod. Mas tumagal ang kanyang enerhiya, mas ganado siyang kumilos at mas mabilis matapos ang mga gawain. Bukod pa dyan, may antioxidants at anti-inflammatory properties ang coconut milk na tumutulong sa kalusugan ng puso at immune system. Kaya kung gusto mong gawing mas creamy, mas masarap at mas nutritious ang kape mo, subukan mong maghalo ng 1 hanggang 2 kutsara ng coconut milk powder. Isang simpleng dagdag pero malaki ang ambag sa sigla mo buong araw.
mas mainam na isabay ang pagkain ng mayaman sa fiber at protina. Ngayon, kung ang hanap mo naman ay pampalakas ng kalamnan at panglaban sa panghihina habang tumatanda, heto na ang susunod na powder na dapat mong kilalanin. Number 4. Creatine powder. Ang creatine powder, akala ng iba, pang gym lang yan, pang bodybuilder, pang atleta. Pero teka, hindi lang yan para sa mga nagpapalaki ng katawan. Pwede rin pala ito sa mga gusto lang ng dagdag lakas at linaw ng isip sa araw-araw. Ang creatine ay natural na nasa muscle cells natin. Tumutulong ito sa paggawa ng ATP. Yan ang parang baterya ng katawan. Kapag nilagyan mo ng creatine ang kape mo sa umaga, parang may extra charge ka na agad. Hindi lang para sa workout, kundi pati sa simpleng lakad, gawaing bahay, o kahit pag-akyat ng hagdan. Ayon sa mga pananaliksik na nailathala sa National Institutes of Health, NIH, ang pagdaragdag ng creatine sa dieta, lalo na kapag sinamahan ng resistance training, ay maaaring makatulong na mapanatili o madagdagan ang masa ng kalamnan ng mga nakatatanda. Maaari rin itong magdulot ng pagbaba ng timbang at epektibong paraan upang mapanatili ang kalamnan habang nagda-diet, at sa gayon ay makatulong sa pamamahala ng adult onset obesity. Kwento ni Mang Juan, 60 taong gulang, na mahilig maglakad sa parke tuwing umaga. Dati, mabilis siyang mapagod. Pero nang sinimulan niyang lagyan ng creatine ang kape niya, mas malayo na ang nararating niya at mas mabilis pa siyang nakaka-recover. Parang bumata ulit ang mga binti niya. At hindi lang katawan ang pinapalakas ng creatine, pati utak. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito sa memorya at focus. Gaya ni Aling Loleng, abalang-abala sa negosyo. Nang sinimulan niyang lagyan ng creatine ang kape niya, napansin niyang mas mabilis siyang makapagdesisyon, mas malinaw ang isip, at mas productive buong araw. Ang maganda pa, hindi mo kailangan ng marami. Isang scoop lang, mga 5 gramo, sapat na para maramdaman ang benepisyo. Kaya, sa susunod na magtimpla ka ng kape, subukan mong lagyan ng creatine. Isang simpleng hakbang, pero malaki ang tulong sa lakas ng katawan at talas ng isip. Hindi lang pang fitness, kundi pang araw-araw na sigla. At kung ang hanap mo naman ay pampakinis, pampatibay ng kasukasuan, at pampabagal ng pagtanda, heto na ang susunod na powder na parang fountain of youth sa tasa ng kape mo. Number 3. Collagen powder. Ang collagen powder, kilala ito sa mundo ng skincare. Pero teka, hindi lang yan pangkutis. Isa rin itong super fuel para sa joints, muscles, at buto. Lalo na paglampas 60, kung saan unti-unting bumababa ang natural na collagen ng katawan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit mas madalas sumakit ang tuhod, likod, at mabagal na mag-recover ang katawan. Pero good news, pwede mo itong ibalik sa simpleng paraan. Isang scoop lang sa kape tuwing umaga. Gaya ni Mang Bert, 70 taong gulang, na mahilig mag-garden. Dumating ang punto na halos hindi na siya makayuko dahil sa sakit ng tuhod. Nagpahinga, uminom ng painkillers, pero bumabalik pa rin ang kirot hanggang sa marinig niya mula sa kapitbahay ang tungkol sa collagen coffee. Sinubukan niya, 1 scoop kada umaga. Pagkalipas ng 2 buwan, nakakaluhod na ulit siya sa hardin. Hindi na nagrereklamo. Ayon sa mga pag-aaral, ang collagen ay may amino acids gaya ng glycine at proline. Tumutulong sa pag-repair ng muscle fibers, pagpapatibay ng joints, at pagpapasigla ng balat. Dagdag pa rito, maaari itong makatulong sa kalusugan ng mga kasukasuan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng cartilage na puwedeng magpagaan sa sakit na kaugnay ng osteoarthritis. Bukod dito, ang collagen powder ay maaring suportahan ang muscle mass at itaguyod ang itamang malusog na metabolismo.
na maaaring maging kapakipakinabang para sa mga nagnanais na mapabuti ang timbang. Ito ay naiugnay din sa pinabuting kalusugan ng sikmura sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pader ng bituka, at may ilang pag-aaral na nagpapakita na maaari itong mapabilis ang paglaki at lakas ng mga kuko. At dahil ang kape ay natural na nagpapabilis ng sirkulasyon, mas mabilis na naipapadala ang collagen sa mga parte ng katawan na nangangailangan nito. Walang lasa ang collagen powder, kaya pwedeng ihalo sa kape nang hindi nagbabago ang timpla. Ang sikreto? Consistency. Gawing parte ng umagang routine mo, dahil minsan, isang scoop lang ang pagitan ng pananakit at muling pagkilos ng malaya. At kung gusto mo namang dagdagan ang lakas ng katawan, tulungan ang kalamnan at panatilihing matatag ang resistensya. Heto na ang susunod na powder na pwedeng-pwede sa kape mo. Number 2. Pod Protein Powder. Ang Pod Pea Protein Powder, gawa sa gisantes, kaya vegan-friendly at hypoallergenic, ibig sabihin, pwedeng-pwede ito sa mga may lactose intolerance o allergy sa soy. Pero ang pinakaastig dito, mayaman ito sa essential amino acids na tumutulong sa pagpapalakas ng kalamnan at mas mabilis na recovery. Ipinapakita ng pananaliksik na ang Pod Protein Powder ay mayaman sa mahahalagang amino acid na may mahalagang papel sa pagpapasigla ng synthesis at pag-aayos ng kalamnan. Bukod dito, napatunayan din na ito ay epektibong sumusuporta sa pamamahala ng timbang sa pamamagitan ng pagpapahusay ng pakiramdam ng kabusugan at pag-regulate ng metabolismo. Ang mga anti-inflammatory na katangian ng mga protein mula sa pods ay tiyak na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng kasukasuan. Kwento ni Mang Tony, 65 taong gulang, na dati halos buong araw nakaupo lang. Sedentary lifestyle, ika nga. Nang irekomenda ng kaibigan niya ang Pod Pea Protein Powder, medyo duda pa siya. Akala niya, hindi kasing bisa ng whey. Pero sinubukan pa rin niya. Isang scoop sa kape tuwing umaga. Aba, halos walang lasa, mabilis matunaw, at hindi nakakaabala sa timpla ng kape. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niyang mas energetic siya, mas magaan ang katawan, at mas konti na ang kirot sa kasukasuan. Sabi nga ng mga eksperto, bukod sa muscle recovery, nakakatulong din ito sa pagbalanse ng blood sugar. Isang malaking bagay para sa mga seniors na may pagbabago sa metabolism. Kaya kung gusto mong gawing mas malakas at mas masigla ang katawan mo habang ini-enjoy ang kape, isang scoop lang ng Pod Protein Powder bawat umaga. Parang may energy booster ka na, pero healthy at natural. At kung ang hanap mo naman ay pampabawas ng pamamaga, pampalakas ng resistensya, at pangontra sa sakit habang tumatanda, heto na ang pinakamahiwagang combo sa tasa ng kape mo. Number 1. Turmeric at black pepper. Ang luyang dilaw, o turmeric kung tawagin sa Ingles, ay matagal ng bida sa mga lutong bahay at mga halamang gamot. Pero alam mo ba, kapag pinagsama ito sa black pepper, parang nagiging dynamic duo sila ng kalusugan. Ang curcumin, ang active compound sa turmeric, ay may anti-inflammatory at antioxidant powers. Ibig sabihin, tumutulong ito sa pagprotekta ng cells natin laban sa mga pinsala, at ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito sa pag-alis ng sintomas ng arthritis at iba pang sakit na may kinalaman sa pamamaga. Pero teka, bakit kailangan ng black pepper? Dahil ang piperine, yan ang active compound sa paminta, ay tumutulong para masipsip ng katawan ang curcumin. At ayon sa mga eksperto, kapag pinagsama ang dalawa, tumataas ang bioavailability ng curcumin ng hanggang 2,000%. Parang turbo mode ng Turmedia, di ba? Kwento ni Mang Jerry, 65 taong gulang, retiradong mekaniko. Dati, parang kalawangin na ang mga kasukasuan niya. Masakit, mabigat, at akala niya parte na lang ng pagtanda. Pero nang marinig niya ang tungkol sa turmeric at black pepper combo,
Sinubukan niyang ihalo sa kape tuwing umaga. Aba, 2 linggo lang, ramdam na niyang ginhawa. Mas maganang kilos, mas ganado sa gardening at paglalakad. Parang bumalik ang sigla. Bonus pa, nakakatulong din ang turmeric sa digestion at immune system. Kaya kung gusto mong gawing healing potion ng kape mo, magdagdag lang ng 1 kurot ng turmeric at 1 kurot ng black pepper. Walang dagdag calories, pero may dagdag lakas at proteksyon. Subukan mo na. Baka ito na ang simpleng sikreto para sa mas masarap na kape at mas malusog na katawan. 1 kurot lang, pero ang epekto, pangmalakasan. O yan mga kakape, sinong mag-aakala na ang simpleng tasa ng kape tuwing umaga kapag hinaluan ng tamang powder ay pwedeng maging parang multivitamin sa baso? Balikan natin ang 8 sangkap na pwedeng ihalo sa kape para sa mas malusog na katawan. Turmeric at black pepper, pang-untra sa pamamaga at pampalakas ng resistensya. Pad pea protein powder, pampatibay ng kalamnan at pangbalanse ng blood sugar. Collagen powder, pampatibay ng joints, buto at pampakinis ng balat. Creatine powder, dagdag lakas at talas ng isip. Coconut milk powder, creamy na pampabilis ng metabolismo. Cocoa powder, pampababa ng blood pressure at pampagaan ng pakiramdam. Cinnamon powder, tagapang-alaga ng blood sugar at kalamnan. Shiitake mushroom powder, pampalakas ng immune system at panlaban sa toxins. Lahat ng ito pwedeng ihalo sa kape, depende sa pangangailangan mo. Hindi mo kailangang gamitin lahat sabay-sabay. Pwede mong subukan isa-isa at damhin kung alin ang pinakaakma sa katawan mo. O di ba? Ang kalusugan hindi kailangang mahal. Minsan, nasa kusina lang ang solusyon. At ang kape na araw-araw mong iniinom, pwedeng maging simula ng mas masiglang pamumuhay. Ngayong alam mo na ang 8 kamanghamanghang powders na pwedeng ihalo sa kape, gusto kong malaman, alin ang una mong susubukan bukas? Cinnamon ba para sa blood sugar? Creatine para sa dagdag lakas? O baka turmeric para sa mga kasukasuan? Baka naman, may sarili kang sikreto sa kape na gusto mong ibahagi. Binabasa namin yan isa-isa dahil bawat kwento mo, inspirasyon sa iba. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan mong kapwa kape lovers, at mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mga practical na tips na tumutulong sa ating manatiling malakas, masigla, at masaya kahit lampas 60. Paalala lang po, ang mga impormasyong ibinahagi natin ay para sa edukasyon at dagdag kaalaman lamang. Kung may iniinom kang gamot o may kondisyon sa kalusugan, mas mabuting kumonsulta muna sa iyong doktor bago subukan ang alinman sa mga ito. At sa huli, tandaan mo ito. Ang tunay na lakas hindi nasusukat sa edad. Nasa disiplina, nasa pangangalaga sa sarili, at minsan, nasa 1 tasa ng kape. Hanggang sa susunod mga kagintong kalusugan. Cheers sa mas masiglang umaga.